Mr. President, Senator Bamakini would like to deliver a privilege speech. I move that he be recognized. Senator Bamakini is recognized. Deliver his privilege speech. Maraming salamat, Mr. President. Magandang gabi sa ating lahat, sa mga kasama ho natin dito sa Senado, mga kababayan at kapwa ko Pilipino. Karangalan ko po na pag-usapan ang kasalukuyang kakulangan ng libreng internet connection sa pampublikong lugar, lalo na po sa ating mga paaralan. Noong 2017, pinasa po natin ang Free Internet Access in Public Places Act o Republic Act 10929. Sigurado po ako na lahat tayo ay sasang-ayon na napakahalaga ng internet connection ngayon po sa ating mga buhay. Isa na siyang pangailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang po ito para makausap ang ating pamilya at kaibigan, ginagamit din po para makahanap ng trabaho, magsimula o magpalago ng negosyo at pakikipagtransaksyon sa gobyerno. At ngayong panahon ng tag-ulan, bagyo at baha, kailangan na kailangan ng internet connection para makakuha ng pinakabagong balita at update upang maging ligtas sa panahon ng sakuna. Alam po natin na sa panahon ngayon, napakalaki ng gastusin ng pamilyang Pilipino. Kasama po sa pinagkakasyang budget ng pamilyang Pilipino ang presyo ng koneksyon sa internet. Maging wired or wireless broadband o mobile data man yan, naglalaan po tayo ng pera para makakonekta sa internet. Ayon po sa National Information and Communications Technology Household Survey, noong 2024, ang pangkaraniwang gastos ng isang pamilyang Pilipino ay 1,069 pesos and 10 centavos bawat buwan sa koneksyon sa internet. Nakita din po sa survey na ito na ang pinakakaraniwang hadlang sa karamihang pamilyang walang koneksyon sa internet ay ang mataas na presyo. Sa ASEAN po, pangatlo sa huli ang Pilipinas sa internet affordability ayon sa Mobile Connectivity Index ng GSMA. Ibig sabihin po nito, bukod pa sa may issue na tayo sa bilis at lawak ng nasasagap, napakamahal pa po ng internet sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, around 20 million Filipinos still cannot afford regular internet access. At marami po sa ating kababayan ay nakaka-connect sa internet gamit ang piso Wi-Fi. Pero tulad po ng iba't ibang mga tingi-tinging bibilihin, mas malaki ang gastos po sa dulo. Ang masakit pa po dito, kadalasan mahina ang internet connection dahil marami po ang gumagamit at posible din na hindi din reliable ang network sa iba't ibang mga lugar. Nakasanayan na po natin ang kakulangan, kaya madiskarte po ang Pilipino. Kaya uso ang tingi-tingi. Pero sa totoo lang mga kasama, 2025 na po at mag-iisang dekada na mula pinasa ang RA 10929 or Free Internet Access in Public Places Act. Mahalaga din po ang internet connection para sa mga Pilipinong mag-aaral at sa ating mga kabataan. Ang access sa internet ay access din po sa kaalaman. Napag-usapan ko na po nung nakaraang privilege speech kung gaano kahalaga ang internet sa ating mga paaralan, kung paano to makakatulong sa research, sa homework, sa karagdagang edukasyon. At pag naipasa na rin po ang e-textbook para sa lahat act, sa unang araw ng klase pa lang, kung may free wifi, lahat ng estudyante may access, lahat ng estudyante ay may access sa learning material dahil ang textbook po nila ay marahil late pa rin. Pero base po sa ating konsultasyon, karamihan ng paaralan na may libreng wifi ngayon ay kulang pa rin sa bandwidth at coverage. Hindi po reliable ang internet connection dahil nawawala-wala at mabagal. At sa ilang lugar po na nakausap namin, halos ang ilang guro lang ang nakakagamit. Last week po, galing kaming Aklan kung saan nalaman namin na sa ibang mga paaralan doon, may free wifi nga mula sa DICT, pero dahil sobrang bagal ng free wifi na galing po sa DICT, kailangan pa rin nilang bumili ng sariling connection gamit ang kanilang school maintenance and other operating expenses or MOOE. Yung MOOE po na to napakahalaga dahil ginagamit po ito sa iba't ibang gastusin tulad ng repair, teaching materials at iba pang mga gamit sa classroom. Sipin nyo po, nakikihati pa ang gastos sa internet sa dapat ay libre na dahil po sa batas na naipasa natin.
Mr. President, ayon sa DepEd, 12,000 pong paaralan ang wala pang koneksyon sa internet. Sa ating pong Committee on Science and Technology, malalaman po natin kung ano ba ang plano para punan to at kung tama ang numerong ito. Para sa mga estudyanteng walang connection sa bahay, karagdagang problema at gastos pa po sa kanila at sa kanilang magulang itong pagkukulang ng internet sa kanilang eskwelahan. Uulitin ko po, mahalaga at napakahalaga ng internet connection sa ating mga paaralan. 2025 na po at hindi na pwedeng offline ang bayan at ang ating mga kabataan. Nung SONA po, sinabing prioridad ng Presidente ang full implementation ng Free Wi-Fi Law. At kasama po doon ang focus ng Free Wi-Fi sa ating mga paaralan. At napag-usapan din po namin ni Secretary Aguda ng DICT ang mga ilang kailangang gawin para masigurong maitupad ang batas at mabantayan natin ang implementasyon nito. Mahalaga po ngayon, nagampanan ng Committee on Science and Technology ang kanyang oversight function at makita po kung saan napupunta ang perang nakalaan sa Free Wi-Fi Law. Mula 2018 hanggang 2024, halos 18 billion pesos na po ang total obligation or committed amount to be spent para po sa Free Wi-Fi Law. At ayon po sa DICT, as of March 2025, almost 18,000 pa lamang ang activated sites. Sa 18,000 po na ito, 2,950 sites ang nasa pampublikong paaralan. Malalaman po natin ang mga numerong ito, mahihimay po natin to, at malalaman natin ang proseso ng DepEd at DICT, pati na rin ang mga balakid sa pagpapatayo ng free Wi-Fi sites sa ating mga paaralan. Ang pangunahing tanong, kailan po natin makukumpleto ang pag-connect ng mga public schools natin sa internet? 8 years na po ang batas ng Free Wi-Fi in Public Places Act. Sana naman po ngayong 2025, maging ganap na po ang implementasyon nito. Kitang-kita po natin na malayo pa tayo sa pangako ng ating batas. Noong 2018, ang target po ng DICT ay magpatayo ng 250,000 Wi-Fi access points sa iba't ibang pampublikong lugar sa bansa hanggang 2022. Pero sa totoo po, hindi rin ho namin alam kung saan galing yung target na 250,000 Wi-Fi access points po noon. Kasi po nagkaroon ng statement noong 2022 na yung target ay ngayon 104,000 na lang. From 250,000, naging 104,000 na lang po yung target. Ngayon naman po, ang target ay 30,000 na lang. Hindi po klaro ang datos kung paano po bumaba ang 250,000 na target, naging 104,000, naging 30,000 po. Sa ngayon po, may tanong rin tayo tungkol sa definition ng site at ang tunay na access. Kahit po yung site at access, kailangan po nating malaman ano nga ba ang definisyon ng ating gobyerno. Wala pa po dito ang diskusyon ng reliability, speed, at maintenance ng mga natayunang free Wi-Fi sites. Sisiguraduhin po natin at hihimayin po natin ang mga detalye sa mga susunod na hearing at oversight. Mr. President, sa bawat dumadaang henerasyon, may nadidiskubre po tayong mga panibagong paraan ng pagbibigay ng impormasyon. Mula po sa dyaryo, radyo, telebisyon, at sa nakalipas sa 20 taon ang internet. Ang batas para sa free Wi-Fi ay nandyan hindi lang po dahil gusto nating makitrending sa TikTok. Kailangan na po siya dahil bahagi na ito ng pang-araw-araw nating pamumuhay. Access to the internet in 2025 is a necessity, not just a pastime. At ang hangad po natin para po sa ating bansa ay may libre o abot-kaya, malawak at mabilis na internet para sa bawat Pilipino, especially po para sa ating mga guro at estudyante. Maraming salamat, Mr. President, at maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama. Thank you very much. Thank you, Senator Aquino. Majority Leader. Yes, Mr. President, Senator Robin Hood Padilla is seeking the floor. I move that he be recognized. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko po lang magpahayag ng aking 100% na suporta kay Senator Bam Aquino upang matiyak po ang maayos na pagpapatupad ng Free Wi-Fi Law. Sa panahon ngayon po, ang internet ay isa na ring pangangailangan, lalo na para sa ating mga kabataan na umaasa rito para sa kanilang edukasyon. Ang libreng access sa internet sa mga pampublikong paaralan, tanggapan at iba pa
ay tunay na makakatulong sa paghubog ng mas maalam at mas handa at mas produktibong mamamayan. Gayunpaman, nais ko pong bigyan diin ang ating hangarin na magkaroon ng mekanismo upang masiguro ang safe, secure, at age-appropriate na paggamit ng internet ng ating mamamayan. Yun lamang po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, Senator Bam. Maraming salamat, Senator Padilla. Yes, Mr. President. Yes, Senator Aquino. Yes, unang-una nais po natin magpasalamat sa ating kaibigan at kasama po sa mga iba't ibang mga advokasya, si Senator Padilla. Hindi ko po nakakalimutan, Mr. President, ang pahayag ni Senator Padilla na huwag kalimutan ang kalikasan, huwag kalimutan ang pagkaugat natin sa kalikasan at sa lupa, no? Palagay ko naman po yung pagkakaroon ng libreng internet access at pagkakaroon ng mga programa patungkol po sa agrikultura at sa kalikasan ay hindi naman po kailangan magkalaban. Pwede po silang magkasama. And rest assured, Mr. President, during the hearing, malalaman rin natin na ano yung parental controls sa ating mga free Wi-Fi sites. Actually, Mr. President, nung binubuo po natin yung batas na ito, naibanggit na to. At kung di ako nagkakamali, nasa batas rin naman na kailangan na wala pong pornografiya, wala pong scam, wala pong masasamang bagay doon po sa libreng Wi-Fi ng gobyerno. If I'm not mistaken, Mr. President, nandun po yun sa batas mismo. No? Kung hindi po, we will make sure, Mr. President, sa ating oversight hearing na may papaalala po natin yan sa mga tamang mga ahensya po na nagpapatupad ng batas po na ito. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Magdagdag lang po ako. Tama po yung sinabi ni Senator Bam, no? Sa internet po, marami dyan tungkol sa agrikultura na pwedeng makita din ng mga bata. Katunayan, yung Amish, alam niyo po yung Amish sa Amerika. Yung ang ganda po ng kanilang, meron po silang website, meron din po silang Facebook account. Marami pong matututunan ang mga bata dito tungkol sa agrikultura. Yes, Mr. President, pagdating po kasi sa internet, napakalawak po ng mga kaalaman dyan. Pero alam rin natin, may mga mali. May fake, may nakakasama, may nakakalala pa. At tama po si Senator Padilla, mahalaga na yung safeguard at yung safety protocol nandyan po, no? Palagi ko naman po, Mr. President, from the beginning, nandun na yun eh. So I think hindi po naging issue yung safety. Ang issue po ngayon talaga yung kalawakan tsaka yung kabilisan ng mga available free internet access sites po. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Senator Padilla. Majority Leader. Mr. President, Senator Lauren Legarda is seeing the floor. Senator Legarda is recognized. Thank you, Mr. President. I wanted to associate myself with the thoughts and the speech of the good sponsor, the chairman of the Committee on Basic Education, and it is very timely because yes, knowledge is power, and especially with the problem and the issue of functional illiteracy and the challenges facing our children of today. So I'm one with you in ensuring that this law, when was this law enacted? 2018, Mr. 17, President. 18. You were here in the Senate Yes. then, yes. You were the principal. I was the principal sponsor, Mr. Yes. President, and the lady was the chairman of finance who funded the first year of the implementation of this law. Yes, I recall now that this law was enacted, or did we fund the SUC's free Wi-Fi almost at the same time, or even while we were still discussing this? Because I recall it was 2016 or 17 when we had all the more than 100 or maybe selected state universities and colleges to have free Wi-Fi, and they were so excited at the time. At the same time, when we were discussing this law, which you mentioned today. Yes, Mr. President, during that time, napasa po natin yung free college na pondohan at nagamit po kaagad, no? Naramdaman kaagad ng mga kabataan. Ito pong free Wi-Fi, unfortunately, napondohan po natin, pero yung implementasyon ay napakabagal pa rin, no? It's been 8 years, Yes. we've spent over 18 billion at hindi pa rin po natin matukoy kung nasaan po yung mga free Wi-Fi sites. Now, to be fair po to DICT, meron naman pong mga lugar na nakapag-implement po sila. But Limited. definitely, malayo pa po ito dun sa pangarap ng batas
na lahat ng mga pampublikong lugar ay magkakaroon po ng libreng internet po para sa ating mga kababayan. You're very correct because now I get it. It's only, I think, 50 of the more than 100 state universities and college were funded at a time due to limited fiscal space. So, but then there's no reason now. It's 2025. So this was enacted in 2018. You're back in the Senate now, and it's just the same SUCs, or maybe they stopped because maybe the funding was only for that fiscal year. Mr. President, hindi lang po ito SUCs. We're talking also about public All schools. public schools. Yes, so pati po DepEd. K-12, elementary and high school Yes. are included here, no? Also included are City Hall, Barangay Hall, airports, Health areas, public health hospitals. areas. Yes. In fairness, Mr. President, yung mga airport, in fact, people say mabilis yung internet sa airport, di ba? So, okay po yan. Pero pagdating po sa mga city halls, terminals, and our public That's schools, very which important. terribly need internet Yes, access, yes. yun po yung medyo kulang-kulang pa. At maganda pong malaman rin natin ano ba yung mga obstacles Yes. para magawan po natin ng paraan. Tuwan-tuwa ako na binigay niyo to ng atensyon dahil kung maari kong sabihin, ang aking probinsya, kung saan kayo bumisita lang nung isang araw, ay challenged in so far as connectivity is concerned because bundok, iba naman karagatan. Ang ginawa ko po, yung nagkaroon ng Starlink, if I Yes. may mention this, I'm not an endorser or owner of this brand, pero ako'y naniwala nung dumating yung Starlink, nakita ko, nagkaroon ng isang lugar sa Siargao, nakalagay, Starlink has landed. Hinanap ko kaagad kung saan yung bumibili nun, bumili akong personal at nag-donate po ako ng iilan sa mga gida areas na eskwelahan sa Antique. Tuwan-tuwa sila, parang talagang para silang nakapunta ng Disneyland nung nakita nilang meron silang connectivity because wala talagang connectivity sa mga bundok na yon. And these are around maybe a dozen schools. Of course, I could not do it for personal resources all the time. And then I made an amendment in the ICT budget where at least 70 million was allocated for what you call a satellite technology, which is Starlink and not the VSAT, which is what you call that's not VSAT is that's another name. What is VSAT? But another technology. It's the technology now. But so we were able to do that, and I'm happy to state to the chairman of the agriculture education committee that 70 million worth of satellite technology sites in schools in Antique was already installed. Pero kulang pa rin. How about other areas? What if the congressman or the senators do not put there? Wala na lang. Yes. But under your law, this law, ay dapat lahat talaga ng eskwelahan. Yes. DepEd, SUC, hospital, Terminals, ports. terminals. Mr. President, if I may, when I spoke to Secretary Aguda, he was very, very bullish, no, and excited about the Starlink partnership. Yes. So kung di po ako nagkakamali, magkakaroon ng partnership ang Philippine government at ang Starlink para we can purchase at less than commercial rates. No, mahalaga po ito kasi yung ating mga eskwelahan, the principals, they actually subscribe to commercial rates, no? So whether Globe yan o PLDT o Converge, ang nakukuha po nilang rate ay like any other business. Kung tutuusin po, kung programa po ito ng gobyerno, we should be able to get lower rates because we're the government, we're buying in bulk, and there's a huge allocation, no? So we're hoping po that this partnership with Starlink can link up our GIDA areas. And the Secretary of DICT, of course, will be seeing him in the hearing. Nabanggit rin po niya na meron silang module na solar, no? So solar with Starlink, some of these schools aren't connected to the grid. Yes. At least, even if they're still not connected to the grid, meron pa rin paraan na magkaroon ng internet access. Now, when I visited Aklan, no, before I visited Antique, Madam President, nakita ko po doon na sa mga public school, na talaga, gamit-gamit talaga siya ng mga guro. When they teach and they want to show a video about whatever subject matter, ang go-to po nila is a website of DepEd, or they look for their own materials, they show the video, sometimes they get it from YouTube or from educational sites. Yung mga paraan ng pagbibigay ng quiz or interactive materials,
many of it is still basically dependent on an internet connection. Ako po kasi, Mr. President, no, ako nasa eskwelahan pa, overhead projector pa kami, if you remember, di ba? And I know that it's not a replacement for books. We still want our books to get to our students. Pero as a learning tool, napakalaking bagay niya po niya for teachers and students. That's why we really want to see this law implemented. It's already passed. Nandito na po ito, may 18 billion na tayo na gastos. Alamin naman ho natin saan napunta yung pera at kung paano po tayo makakausan. I am one with you first in knowing why there is a slow implementation of the law. Is it just funding or something else? Second, yes, I'd like to know also where the 18 billion went and how much would it cost for all DepEd schools and SUCs and ports, airports and terminals, bus terminals and public hospitals at least to be, and town plazas. Yes, Yes. parks, town plazas and parks. Yeah, plazas and parks. So thank you so much. And if I may just put on record, ako po yung principal author at the time ng DICT law, Mhm. creating the DICT department, I think. Of Information Communications Yes, Technology. yes, in my second term. So just happy to see how the department has grown, although there are challenges because it's quite a new department as well. But thank you to the good sponsor for bringing this to our attention. And during the public hearing for our for finance, I'd like to join you to see. And I think we have quite a good head of the DICT. He's Yes. knowledgeable in terms of technology, at least in the call he made in my office some time back. And I'd like to see how we can implement the law 8 years after. Yes, Yeah. thank you, thank you. Thank you very much. Thank you, Senator Lauren, Majority Leader. Mr. President, I would like to refer the privileged speech of Senator Bamakini in all the interpolations and manifestation thereon to the Committee on Science and Technology. So move, Mr. President. In objection, there being none, the privileged speech of Senator Aquino is hereby referred to the Committee on Science and Technology.